Ayun oh, malaki na. Mas malaki na to. Ayun, sumabit yung tuka niya. Wow, lapit na sila. Lapit na to. Lumipad. Sinisipul-sipulan ko lang yan. Ay, ayan, magandang buhay. Kakabalik lang natin. Nagano tayo ngayon, sumama tayo sa blood donation drive. Ayan. Parang kaya ko pa yung isa pang bag eh. De, joke lang. Mayayari na yung utak natin, baka wala nang oxygen. Ayan, ako, shoutout pala sa isa nating viewer, nakalimutan ko yung pangalan. Nag-message sa akin, "Ka-farmer, di mo na rescue. Alam nyo, yung kilyawan, 3 pala sila." Pero sabi ko nga, alam nyo kung nasaan yung isa? Nasabit doon sa net. Sabi ko nga, ano na din po, malamang patay na din yan. Kahit ano, kasi nangyari yung thunderstorm alas 6 ng gabi. Tapos nakuha ko yun alas 4 na ng hapon. So most probably patay na din po siya. Patay na din. Kaya pala yung nanay ay hindi mapakali. Alam nyo, nakakita pa, viewer, nanonood lang. Ako, hindi ko nakita. Inulit-ulit kong daanan to ilang beses. Hindi ko nakita. Saan? Nasaan? Nakasabit po dyan eh. Titingnan natin ngayon. Ayan. Saan kaya? Nakakaawa naman. Pero hindi naman po ako makukonsensya. Gawa ng most likely patay na din po yun. Dahil saan kaya ano? Nabigti eh. Wala dito. Dito ako naghahanap eh. So saan? Aba, inano niya sa akin eh. Baka naandito sa ano. Tingnan po natin. Wala ako na. Kasi inulit-ulit ko. May pinakita siya sa akin na screenshot eh. Nakabigti po sa net. Sayang naman. Pero yun nga, sabi ko, ano ko na po kasi yun na ano eh, na nakita alas 4 na din eh. Mga 4:30. Pauwi na yung mga boys. At least na-save pa natin yung dalawa. Pero yung isa nahulog na siguro. Nahulog na dito. Hindi ko kita. Sinend niya sa akin eh. Parang dito lang malapit eh sa andito na, nahulog na. Wala na. Patay na, ibig sabihin gumib up na yung mga magulang. Aba. Ako'y naiintriga. Nasaan? Hindi kaya ayun na yung napulot ko? Ayun! Eto! Kinain na ng langgam. Ay hindi. Isda yun. Palaka. Nasaan? Bihira yan ah. Buti pa yung ating subscriber ay nakita. Ako hindi ko nakita. Palagay ko nahulog na somewhere here. Hindi ko po alam. Ayun na. Dito siya pumasok siguro.
Wala po, hindi ko makita. Sinend na lang sa akin. Sabi niya nga, farmer, sayang hindi mo na rescue. Pero kako, inikutan ko ng ilang beses yan. Wala akong nakita. Hindi kaya yun na yung nakita ko, yung pwede din naman na kailan niya kaya napanood? Kailan niya napanood? Wala ah. Pagod lang tayo dito ah. Wala eh. Wala po tayong, wala akong makita. Wala din naman dito sa baba. So sana, ay ayun, shit, oo nga. Eto, ayun oh. Malaki na. Mas malaki na to. Ayun, sumabit yung tuka niya. Ang laki na. Ito yung panganay. Wala po. Ano po ito? Ano na to? Patay na to nung ano? Patay na po ito nung ano, kung sumabit na siya. Ayan oh. Patay na siya. Umano eh. Patay na siya nung kung ako man po ay umikot dito. Kasi kung buhay pa po 'yan, maingay siya. So ibig sabihin, una siyang namatay. Yung dalawa nahulog, pero siya sumabit. Mas panganay po 'yan. Sayang ano. Pero anyway, may dalawa po tayo. So 'yan, namatay na 'yan. Doon pa lang po sa pagkalaglag nung ano, nung ibon. Akalungkot naman. Tatlo pa naman sana. Kasi nga nakalagay 2 or 3. So wala tayong magagawa. At least kumakain naman po yung dalawa. Mamaya papakita ko ulit sa inyo. At matitrain natin yon sakali. Malay natin, di ba? Masanay. Sayang. Yan yung nanay niyan. Kikiyaw. Sa Bicol ang tawag namin yan, kikiyaw. Kilyawan sa Kapampangan. Yan. Oh, yung ibon na yan. Nandito po yung environment nila, kaya wala pong problema. Pagka yun ay napalaki natin, ay papakawalan din natin. Malay mo maging maamo, umuwi dito, di ba? Lalapit sa'yo. Pwede. Manok ko nakawala na naman ah. Uy, umisit ka. Nag-aabang ka lang ng... Shhh. Pasok, pasok. Ay, dyan. Pasok. Ano po ito? So, ayan, malaya na po sila sa halak, pero gagamutin pa natin. Sabi ni Ka-Farmer Randy, 7 to 10 days pa daw ang gamutan. So ibig sabihin nakailang days na po sila. So mga 3 to 4 days pa tayong maggagamot para para hindi na daw bumalik, para siguradong, kumbaga parang antibiotic. Hindi porket gumaling ka na titigil mo. Dapat talaga tapusin natin yung gamutan. So mga 10 days daw pinakamaganda. Lalo na't ito po ay water soluble, hindi siya injection. Mas maganda ng 10 days. Double dose ang bigay ko ha. Kita nyo mas green siya. Kasi dalawang sachet po yan. Binibigay natin. Dalawang sachet. So tingnan nyo, kahit humihingal, wala ka nang naririnig na parang wala nang halak. Kahapon ko pa po na obserbahan din. So kahit nainitan sila, hindi na yung wala ka nang naririnig. Ito reject ito eh. Yan, reject po yan. Shoutout pala kay brother Boyet Sunog Kilay. Sabi niya ang darag, marami daw siyang darag. Sabi ko hindi darag yun. Kasi po ang darag, ito na po yung ayan na yan, medyo may kaliitan na manok na ganyan po ang kulay ng darag.
Wala na tayong maiiba. Pag sinabi sa yung darag at hindi ganyan ang kulay, hindi na darag yan. Ito po ang kulay ng darag. Ayan oh, kita niyo yan, may dilaw-dilaw, mga babae, may palong. Kita niyo po, may palong. Tapos ang paa ay minsan gray, green na black. Basta ganyan ang kulay. Tapos yellowish yung parang ano dito sa may leeg niya. Ayan. Tapos brown. So yan po na black. Yan po ang kulay ng darag. Sa lalaki naman ito, dahil bata pa, ganyan. Pero pag yan po ay nag-mature na, makikita nyo yung pula na yan. So yan po ang darag chicken. Medyo maliit ang babae, ang lalaki ay nagtitimbang ng mga 1.4 kilos, mga ganon. Ang babae nasa 1 kilo siguro, mga 900 grams to 1.1, mga ganon po ang timbangan ng darag. So, wala pong ibang itsura. Kaya unique po yan. At yan naman ay yun nga ang sabi ko, mas may market. Kasi kung mag-aalaga po kayo ng manok, mas maganda yung pure yung lahi. Kumbaga hindi po chop suey. Hindi sabihin mo na native chicken, let's say native chicken cross na. Mas mabenta po kasi ang pure darag. Pag ipinost mo sa Facebook, hinahanap nila yung pure. Kaya mas pinili ko na po ito. Mas marami ang malalaki na actually mas marami pong may malalaking native, pero yun nga ang sabi ko, hindi natin maima-market na buhay sa live. Kasi ito ang bentahan po nito. Ang trayo umaabot ng 2,000. Trayo po yun na darag na ready to lay. Yan. So maganda. Pero yun nga, sabi ko, pwede din tayo magbenta ng meat. Ganda naman. Dalawang manok. Ayan. Ay, pumasok. Loko yun eh. Gusto pumasok. Duckweed tayo. Patay sa bibe. Actually busog yung mga yan kasi nag-iwan po ako kagabi. Sabi ko nga hindi ko sila mapupuntahan ngayong umaga. Pati yung tubig niyan. So ayan, panibago. At ako naman ay natutuwa dahil finally nakatakas tayo sa halak. So yun lang pala ang gamot ng halak. Pasukin natin. Yung lalaki ay pumasok eh. Pasok na. Next week mag-ayos na tayo ng pugad at most likely meron na pong ayun, nagkakakak na. Tawag diyan sa Bicol, kakak yung kakak. Pag gumaganyan na po ang manok, sign na po yan na malapit na siyang mangitlog. Tapos pag nakita nyo mapula na yung kanyang mukha, malamang sa malamang mangingitlog na or nangingitlog na. Mamaya papakita ko din sa inyo pagka nangitlog na po sila. Papakita ko po sa inyo yung itsura ng manok na nangingitlog na. Pulang-pula po yung mukha. Mapula ang mukha. At syempre mataba. Bibili din pala ako ng successor. Yan daw ay hinahalo sa pakain para mabilis daw po mangitlog. Pero magi-integra na tayo kasi ano na yan eh, Integra 3000 na tayo. Kasi yun po yung pang breeder talaga, Integra 3000. Baka Galimax pa kasi yan eh. Kasi sabi ko medyo bata pa, pero ngayon naka-recover na, mag-Integra 3000 na tayo. Ayan o, tingnan nyo ang hilig sa damo. Kaya sana kung maiaano na natin to net ay maganda din. Kaya lang gusto kong malinis muna. Gusto kong malinis muna itong mga kalat. Nagiging basurahan. So, wala na pong pwestong maluwag talagang lagayan ng mga basura eh. So itong ating saging ay
Hopefully ay bagong tanim. Pag inulan naman po ito gaganda yan. Tanim ni Kongkong. Bah, may mga kalapati si ano Yan. Lagyan na ng tubig ni Kongkong. Pakain na kaya yan. How are you? Mga bibi natin ang gaganda na. Ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 12 ba? 4, 5, 6, 7, 8, 12. 12 po yan. Ayun, magandang pag makapagpalabas tayo ng lace, dark lace sana na maganda talaga. Lalaki yan parisa natin ng isang itim. Ano kaya magandang ipares dyan? Yan, dito na tayo dumaan. Sayang yung ibon, pero hindi ko na rin marirescue kasi yun nga, ano na yun, patay na yun. Ikutan natin tong ating mga saging daw. May malapit na daw magpuso. Nasaan? Ha? Napaano mo ako yung saging na hintay mo na yan kina ate mo para sakto pag uwi nila hinog na. Wala pa rin, lalaki na. Ayun may isa na. Ayun labas na naman. Magkakatabi yan. Kasi yung naunang, ito may puso na yun yung nauli yung ginano ko yung nagbunga Oo. Ayan. Sa internet pa umano kailangan itaas mo ng konti kaya yung yung linya ng yung fiber. Ito ang susunod na. Ito hindi pa. Ito lapit na po ito at ang susunod niyan ay puso na rin. Kasi tingnan nyo maliit yung dahon na nakasunod. Maliit yung isang dahon tingnan nyo. Tapos ang sumunod puso na. Ganyan talaga. Sunod-sunod na yan. Ito din, malapit na rin to. Yan yung katabi niya naman. Oo, namatay. Marami tayong makukuhanan pa na puso. Saha, ito babawasan mo to. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Oo. Ayun, dun, dalawa. Para ito susunod na rin tong magpuso na rin to. Yan, magpupuso na rin dalawa niya. November, October, marami tayong saging. No? Ilang buwan ba pag nagpuso? Ha? Hindi, pag nagpuso na, ilang buwan mong hintayin? Kuya? 4. 4 ba? Kabisado mo yan kasi yan ang inaabangan mo sa bundok Pag nagpuso, alam, babalikan ko na, hinog na yan. 'Di ba? Ay tanggalin mo na 'yung puso nito ko, Ha? Di, tanggalin mo na 'to para isabihin putulin mo na kasi yan, ito pala. Kasi yung sustansya nakukuha niya pa. Para lumaki na 'yung bunga. Na? Mapait ba 'yan? Ayan pala. Ano po 'yan, yung saging na sana makasurvive sa tag-ulan. Ate Victoria, ito na yung mga saging nyog pinalita. Itinanim ko sa mga namatay. At least, 'di ba? Tapos naglalagay tayo ng asin diyan sa mga 'yan. Grabe, ang laki na. Wow, lapit na sila. Lapit na 'to. Lumipad. Sinisipul-sipulan ko lang 'yan. Saging ang kanilang pagkain ngayon,
Tingnan mo, iipot na naman, oh. Ooh! Di ba? Gusto nila yung overripe. Ikaw naman. Sayang talaga yung isa. Pero kung hindi sumabit yon, makukuha ko din yung tumaba na po sila. Actually, mataba na. May feeds din tayong inahalo. Lagyan natin ng kaunting water. Napakailap pala na itong ibon na to. Oy, ang ipot niya. Taba. Tumaba na talaga, bebe. Palitan natin mamaya yung ano nila. Magiging kalapati mo yun. Tae ba yan? Tae nila yan eh. Hindi mo pinapakain. Sarili nila yan yung tae. Pero ginagamit yan. Ha? Para makainom sila. Yun. Inom ka, inom. Lubat na. Oh. 2%. Ay, Ha? 80% pala. Galing mo na naka. Oh, nabubulo na ng konti. Ay, hindi pala tae. Banana lang pala. Siyempre, hindi naman pakakainin ng tayo. Oh, yun, oh. Nabubulo na. Okay na, mamaya naman. Mamaya naman. Huwag mo nang hawakan, ikaw talaga. Maano na yung balahibo nila, mabilis lang. Mabilis lang. Ano ka nakakaganyan? Ha? Paano ka nakakaganyan? Ay, yan, ikot ulit tayo at ayan, hanggang ngayon nangihinayang pa rin ako dun sa ibon. Pero kung nahulog yun, buhay yung tatlo, makukuha ko. Kaya lang, sumabit yung tuka. Hindi siya nakapalag, ano? Siguro mahina pa talaga yung ibon. Inakay pa eh. Hindi natulungan ng nanay. Pero, ano din po yun? Patay agad yun. Kumbaga, kaagad namatay po yun. Hindi, kahit makita ko man yun nung nakuha ko yung dalawang inakay, patay na po yung ano. Patay na yan. Oo, ganun talaga. At least, mukhang malaki po ang chance na mabubuhay yung yung dalawang yun. Sana ay magtuloy-tuloy. Yung lana, bulok na to. Yung yung mga magulang nung inakay na yon, ano po siya, tawag dito, resident yun dito. Di ba lagi nyo naman pong naririnig, di ba? Yung pag minsan nagbablog ako, di ba? Yung ingay nung ano, naandito lang yon. Kumbaga, residente po yun dito.
Ang tanong, saan sila nagpugad? Ang liit lang pala ng pugad niyan. Kaya nung humangin ng malakas na malakas ay nadisgrasya. May nakipark na tropa. Pakain tayo ng ating mga ipinasok pa ni Papa yung feeds. Nasa tricycle ko na eh. Dadaling ko na dito eh. I'm so happy dahil nagamot na natin yung halak. Sana po ay tuloy-tuloy na. Mga 3 araw pa natin yan. 3 araw pa tayong gagamot. Excited si Rambo sa kanyang pag na-complete po yung clocking ng ibon niya, makakaparte siya sa 100,000 premyo. Sa lahat na naka-complete clocking, paghahati-hatian po yun. So pag siya lang ang nakapag-clock, overall champion na siya. At ang mangyayari, pinag-iiputan ninyo, siya po champion na siya. Kanya pa yung yung sa super set na tinatawag, yung complete clocking. Bakit ba? Hindi ko natakpan. Hindi na nakauwi ang gago. Ayaw mo pumasok eh, loko-loko ka eh. Kami ng itlog na ha. Kakainin ko. Wala pa. Takbo ka, takbo. 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 Oh. Oh, pasok na. Ay, talino mo boy. Talino ka. Shh. Uy. Shh. Walang tutubong damo. Alam niyo kung bakit pati yan tinitira nila. So maganda po pagka tayo ay nakapag na talaga, nakapagpakawala na ng mga manok dito, dahil kahit i-grass cut muna natin yan, then kung marami na sila, ako hindi ko alam, baka kakapusin pa. Kaya na muna ako ng yan na sila, mukhang nagre-ready na, busog ng mga yan. Oo. Wala ng halakers. Very good. Magaling yung gamot. Mga 3-4 days pa natin na anuhin sa gamot para sigurado daw na hindi na babalik. Tama nga naman. Okay na tayo. Ako naman ay happy. Pagka nangitlog na yan, laga muna natin. Siyempre natin alam kung may similya na iba. Baka mamaya wala pang similya yung mga unang itlog. Tingnan muna natin. Kasi kung pailan-ilan lang naman, hindi naman natin mapapa-incubator yon. So hindi ko alam kung bibili ako. Sabi ni kuya, yung incubator daw dito, konti lang daw ang gagawin doon. Papasuyo ko sa kanya kasi siya ang marunong gumawa eh. Problema naman, baka mamaya magloko sa kalagitnaan. Kaya nag-iisip ako kung mag-i-invest ako ng bagong incubator. Kasi marami naman pong nabibili eh. 'Di ba? One incubator, mayroon pa marami. Kaya titingnan natin
ito, mga paborito nila yung damo na yan. Pag yan po nakagala na sila, ay mas mabilis pong, mas maganda ang itlog nila dahil marami pong damo ang makakain. Mas maraming insekto dito. Kompleto tayo. Tapos Integra 3, pwede na. Tapos bibili ako ng mga bulok-bulok na saging kagaya ng dati na ginagawa ko. Mga overripe na saging na halos pamigay na. Yun. Pwede tayong bumili noon at paminsan-minsan pakainin natin ng ganon. Diba? Ayos na. Ay, pagkain pa ba? Wala na. Hoy, kain kayo. Masakit yan ko parang humila ba? Ay, wala na. Ito, bibili na naman tayo. Ay, wala na. Ayan. Aro. 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 Bukas try natin ng ano kaya magandang ipakain dyan. Duck pellet na. Nasa ano pa sila nasa stage pa ng development yung iba. Yan bang itim? Nako, kulang ang itim. Ito yung andito sa loob. Makain na. Ayun. Gutom na yan. So ayan, okay na po tayo. Tayo pahinga na. Miyerkules ngayon. Ayan. Parang wala naman yung, parang di ko naman naramdaman yung nawalan ako ng 500 ml na dugo. Di natin na malaya, di natin naramdaman. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.